Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Kumusta po ang lagay ng inyong mga puso ngayong hapon? Handa na ba kayong sumama muli sa akin sa isang panibagong paglalakbay kung saan ang bawat luha ay may kapalit na aral at ang bawat sakit ay may katumbas na paghilom? Madalas nating marinig na ang pera raw ang nagpapatakbo sa mundo, na kapag marami kang salapi, hawak mo ang lahat. Pero paano kung ang kayamanan na pinaghirapan mong ipunin ang siya mismong pader na naghihiwalay sa iyo sa tunay na kaligayahan? Sabi nila, huli na ang lahat kapag ang mahal mo ay nasa ilalim na ng lupa. Ngunit sa kwento natin ngayon, tutuklasin natin kung may puwang pa ba ang pagwawasto sa mga pagkakamaling nagawa na ng kahapon. Ito ang kwento ng isang amang mayaman sa salapi, ngunit pulubi sa pagmamahal, at isang anak na lumaki sa hirap, ngunit mayaman sa prinsipyo. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng ating serye. Bumuhos ang malakas na ulan, kasabay ng paghinto ng isang makintab at itim na sasakyan sa harap ng lumang gate ng himlayan ng mga alitaptap. Ito ay isang sementeryong malayo sa sentro ng lungsod ng Hiraya, lugar kung saan ang mga damo ay kasing taas na ng tuhod, at ang mga lapida ay unti-unti nang kinakain ng lumot. Hindi ito ang lugar kung saan mo inaasahang makita ang isang Senyor Baldomero Diwa. Si Baldomero, ang tinaguriang hari ng Diwa Corporation, ay kilala sa kanyang suot na mamahaling Amerikana at sapatos na gawa sa balat ng hayop mula pa sa ibang bansa. Ngunit sa pagkakataong ito, pagbukas ng pinto ng kanyang sasakyan, ang unang sumalubong sa kanyang makintab na sapatos ay ang makapal at madulas na putik. Napamura siya ng mahina. "Senyor, gusto niyo po bang samahan ko kayo? Maputik po sa daan, baka madulas kayo." Alok ng kanyang driver. Hawak ang isang malaking payong. "Wag na!" mariing utos ni Baldomero. Ang boses niya ay parang kulog na mas nakakatakot pa sa ulan. "Dito ka lang, gusto kong mapag-isa." Hinablot niya ang payong at nagsimulang maglakad paakyat sa burol. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi dahil sa putik na kumakapit sa kanyang sapatos, kundi dahil sa bigat ng dibdib niya tuwing sumasapit ang petsang ito. Ito ang ika-20 anibersaryo ng kamatayan ni Luningning, ang kanyang asawa. Ang babaeng minahal niya, pero siya rin ang babaeng pinabayaan niya hanggang sa huling hininga nito. Habang papalapit siya sa pamilyar na puno ng akasya kung saan nakahimlay si Luningning, inihanda na ni Baldomero ang kanyang sarili. Inaasahan niyang makita ang maruming lapida na siya lang ang naglilinis minsan sa isang taon. Inaasahan niyang kakausapin ng hangin, hihingi ng tawad na alam niyang hindi na maririnig. Pero hindi niya inaasahan ang kanyang nakita. Sa ibabaw ng puntod ng kanyang asawa, may isang tao. Isang lalaking nakasuot ng kupas na t-shirt at punit na maong ang natutulog ng mahimbing sa kabila ng ambon at lamig. Ang ulo ng lalaki ay nakapatong sa semento ng puntod na parang ito ay isang malambot na unan. Umakyat ang dugo ni Baldomero sa kanyang ulo. Ang sagradong lugar ng kanyang asawa, ginawang higaan ng isang pulubi. "Hoy!" sigaw ni Baldomero. Ang boses niya ay bumasag sa katahimikan ng sementeryo. "Anong karapatan mong matulog dyan? Lapastangan!" Mabilis na bumangon ang binata. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat. Gising na gising at puno ng alerto, parang isang pusang gubat na handang lumaban anumang oras. "Sino ka?" Bulyaw pabalik ng binata. Ang boses nito ay hindi tinig ng isang takot na pulubi, kundi tinig ng isang taong sanay sa laban. "Bakit ka nambubulabog ng may patay? Ako ang dapat magtanong niyan sa'yo." Sumbatan ni Baldomero habang papalapit siya ng mabilis, hindi alintana ang talsik ng putik sa kanyang pantalon. "Bumaba ka dyan. Alam mo ba kung sino ang nakalibing dyan? Asawa ko yan. At dumi lang ang katulad mo para dumapo sa puntod niya." Ang binata,
Si Kawayan ay tumayo ng tuwid. Sa kabila ng kanyang maruming anyo, may tindig siya na hindi kayang tibagin ng sigaw ni Baldomero. Tinitigan niya ang matanda mula ulo hanggang paa at isang nangisi ng pang-uuyam ang gumuhit sa kanyang labi. Asawa? Tumawa ng mapakla si Kawayan. Ngayon ka lang dumating. Ang linis ng sapatos mo, senyor. Halatang hindi sanay sa putik. Kung talagang mahalaga sa iyo ang nakalibing dito, bakit hinayaan mong mabulok ang lapida niya sa lumot? Ako pa ang nagtanggal ng mga damo kaninang umaga. Natigilan si Baldomero. Napatingin siya sa lapida. Totoo nga. Malinis ito. Ang pangalang Luningning Alapaap ay malinaw na nababasa at may mga sariwang bulaklak ng santan na nakapatong sa gilid, mga bulaklak na ligaw, pero inayos ng may pagmamahal. Pero hindi nagpatalo ang ego ni Baldomero. Ang hiya ay naging mas matinding galit. Wala kang pakialam. Umalis ka na. Bago ko pa ipatawag ang mga pulis at ipakalasadkad kita palabas dito. Sa gitna ng kanilang sagutan, napansin ni Baldomero na may yakap-yakap na bagay ang binata kanina. Isang lumang picture frame. Sa likod ng galaw ni Kawayan habang naghahandang umalis, dumulas ang frame mula sa kanyang kamay at bumagsak sa maputik na lupa. Kalas! Nabasag ang salamin ng frame. Pareho silang natigilan. Mabilis na yumuko si Kawayan para pulutin ito. Pero mas mabilis ang mga mata ni Baldomero. Sa loob ng nabasag na frame ay isang lumang litrato. Black and white. Isang babaeng nakangiti ng napakatamis habang karga ang isang sanggol. Si Luningning. Nanlaki ang mga mata ni Baldomero. Ang ngiting iyon. Iyon ang ngiting huling nakita niya bago sila nagkawatak-watak dahil sa kanyang ambisyon. Pero sino ang batang karga niya? At bakit nasa hampas lupang ito ang litrato ng kanyang asawa? Akin na yan! Sigaw ni Kawayan. Akmang dadamputin ang litrato. Pero tinapakan ni Baldomero ang gilid ng frame para pigilan ito. Yumuko ang bilyonaryo. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang pinupulot ang litrato mula sa putikan. Binaliktad niya ito. Sa likod ng litrato, may nakasulat sa pamilyar na penmanship ni Luningning. Ang sulat kamay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang ating natatanging yaman. Ang aking Kawayan. Kumabog ng pagkalakas-lakas ang dibdib ni Baldomero. Parang huminto ang ulan sa kanyang pandinig. Tanging ang tibok ng puso niya ang naririnig niya. Saan mo nakuha ito? Bulong ni Baldomero. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong takot at pagtataka. Tumingala siya sa binata. Sino ka ba talaga? Hinablot ni Kawayan ang litrato mula sa kamay ng matanda. Sa lakas ng puwersa ng paghablot niya, nahila ang kwelyo ng kanyang kupas na t-shirt, dahilan para mahawi ito ng bahagya sa bandang leeg at balikat. Doon, sa ilalim ng kulimlim na langit at patak ng ulan, nakita ni Baldomero ang isang bagay na nagpatigil ng kanyang mundo. Sa may bandang leeg ng binata, may isang balat, isang birthmark na kulay kape, hugis na parang maliit na dila ng apoy. Automatikong napahawak si Baldomero sa sarili niyang leeg. Sa ilalim ng kanyang mamahaling kwelyo at kurbata, mayroon siyang balat na eksaktong-eksato ang hugis at pwesto. Isang marka na namamana lang ng mga tunay na diwa. Bumukas ang bibig ni Baldomero, pero walang salitang lumabas. Ang mga alaala ng nakaraan, ang pag-alis ni Luningning, ang kanyang paghahanap na walang saysay, at ang kasinungalingang pinaniwalaan niya na hindi siya mahal nito, lahat ay bumalik na parang baha. Tinitigan niya ang binata, ang matang puno ng tapang at apoy. Iyon ay mata ni Luningning, pero ang panga, ang ilong, at ang markang yon. Ikaw! Halos hindi makahinga si Baldomero. Ikaw ba? Nakita ni Kawayan ang pagkabigla sa mukha ng matanda. Hindi niya naintindihan kung bakit parang nakakita ng multo ang mayaman na ito, pero naramdaman niya ang panganib. Ang instinct ng isang taong lumaki sa kalsada ay nagsabing, tumakbo ka. Huwag mo na akong guguluhin, sigaw ni Kawayan.
Niyakap niya ang nabasag na litrato sa kanyang dibdib at mabilis na tumalikod. Tumakbo siya palayo, lumusot sa mga masusukal na damo at tumalon sa mababang pader ng sementeryo. "Sandali! Anak! Sandali!" Sigaw ni Baldomero. Isang hakbang pa lang ang nagawa niya pero nadulas siya sa putik. Bumagsak ang makapangyarihang CEO sa lupa. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay nalubog sa dumi. Pero hindi niya ininda ang dumi. Pilit niyang iniaangat ang kanyang ulo, nakatingin sa direksyon kung saan naglaho ang binata. Nawala na si Kawayan sa dilim at ulan. Naiwan si Baldomero na nakaluhod sa harap ng puntod ng asawa niya, habang ang ulan ay humahalo sa mga luhang ngayon lang muling pumatak mula sa kanyang mga mata matapos ang mahabang panahon. Ang lalaking natutulog sa puntod ay ang anak na hindi niya kailanman nakilala at kakatakas lang nito palayo sa kanya. Hingal na dumating si Kawayan sa Baryo Pag-asa. Basang-basa siya mula sa ulan. Ang kanyang lumang t-shirt ay nakadikit sa kanyang payat, ngunit maskuladong katawan. Yakap-yakap niya pa rin ang basag na picture frame na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang ingay ng baryo ang sumalubong sa kanya. Iba ito sa katahimikan ng sementeryo. Dito, maririnig mo ang sigawan ng mga kapitbahay, ang iyak ng mga bata, at ang kalampag ng mga yero na hinahampas ng hangin. Pero para kay Kawayan, ito ang tunog ng tahanan. Ito ang tunog na nagsasabing, ligtas na siya mula sa baliw na matandang yon. Pumasok siya sa kanilang maliit na barong-barong. Amoy gamot at lumang kahoy ang loob. Sa isang sulok, nakahiga sa isang papag, si Nanay Ginhawa, ang matandang babaeng nagpalaki sa kanya, simula nang mawala ang kanyang ina. "Kawayan, ikaw ba yan, anak?" Ubo ni Nanay Ginhawa. Pilit na bumabangon. Ang boses niya ay mahina, garalgal. "Opo, Nay. Huwag na po kayong bumangon." Mabilis na lumapit si Kawayan at inalalayan ng matanda. Napansin ni Nanay Ginhawa ang panginginig ng kamay ni Kawayan at ang basag na frame na hawak nito. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang litrato ni Luningning na may putik sa gilid. "Anong nangyari? Bakit basag ang litrato ng nanay mo? At bakit parang nakakita ka ng multo?" Tanong ni Nanay Ginhawa, puno ng pag-aalala. Naupo si Kawayan sa sahig, sumandal sa dingding na gawa sa plywood. Humugot siya ng malalim na hininga bago sumagot. May nakita akong lalaki sa sementeryo, Nay." Simula ni Kawayan, bakas pa rin sa boses ang inis at pagkalito. Isang mayaman, nakakotse, naka-Amerikana. Sinigawan ako dahil natutulog daw ako sa puntod ng asawa niya. Natigilan si Nanay Ginhawa. Ang kanyang kamay na humahaplos sa likod ni Kawayan ay biglang huminto. "Asawa?" Bulong ng matanda. Anong itsura niya?" "Mata pobre, mayabang. Akala mo kung sino?" Ngumisi ng mapait si Kawayan. "Pero Nay, ang weird. Noong nagkaagawan kami sa litrato, nakita ko yung leeg niya. Napahawak si Kawayan sa sarili niyang leeg, sa pwesto ng kanyang birthmark. May balat siya, Nay. Hugis apoy. Parehong-pareho ng sakin." Klang! Nabitawan ni Nanay Ginhawa ang baso ng tubig na nasa tabi ng papag. Nabasag ito sa sahig, pero hindi niya ito pinansin. Namumutla siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot na hindi maintindihan ni Kawayan. "Anong sabi mo sa kanya?" Nanginginig na tanong ni Nanay Ginhawa. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Kawayan. "Sinabi mo ba ang pangalan mo? Sinabi mo ba kung taga saan ka?" "Hindi po. Tumakbo ako agad." Nagtatakang sagot ni Kawayan. "Bakit po, Nay? Kilala niyo ba siya?" Umiling ng mabilis si Nanay Ginhawa, pero hindi makatingin ng diretso kay Kawayan. Hindi ko siya kilala. Pero delikado ang mga ganyang tao, anak. Ang mga mayayaman, kapag nalaman nilang may kapareho sila, baka isipin nilang nagnanakaw ka o nanggagaya. Layuan mo siya. Pangako mo sa akin, Kawayan,
Hindi ka na babalik sa sementeryong yon kapag nandoon siya. Tumango na lang si Kawayan, bagamat puno ng tanong ang isip niya. Bakit ganun na lang katakot si Nanay Ginhawa? At bakit ang lalaking yon sa sementeryo? Bakit parang may lungkot sa mga mata niya nung nakita niya ang mukha ko? Lumipas ang maghapon at sumapit ang gabi. Kailangang kumayod ni Kawayan. Siya ang inaasahan sa gastusin, lalo na sa gamot ni Nanay Ginhawa. Ang kanyang trabaho, kargador sa daungan ng Hiraya. Ito ang pinakaabalang lugar sa lungsod kapag gabi. Amoy langis, amoy dagat, at amoy pawis ng libo-libong manggagawa. Dito, walang senyor. Dito, ang lakas ng katawan ng puhunan. Bawat sako ng bigas na pinapasan ni Kawayan ay tila mas mabigat kaysa kahapon. Ang kanyang isip ay lumilipad pa rin sa sementeryo, sa mukha ng lalaki, sa balat sa leeg. Kawayan, bilisan mo dyan. Parating na ang inspeksyon. Sigaw ng kanyang kapatas. Napansin ni Kawayan na may kakaibang tensyon sa pantalan ngayong gabi. May mga lalaking nakabarong at uniforme ng security na nag-iikot. May ipinapakita silang litrato sa mga trabahador. Biglang kumabog ang dibdib ni Kawayan. Pulis ba sila? Ang unang pumasok sa isip niya ay ang utang nila sa Bombay. Noong nakaraang buwan na, hindi pa nila nababayaran. O baka naman hinahanap siya dahil sa nangyari sa sementeryo. Baka kinasuhan siya ng mayaman na yon ang trespassing. Pare, tago ka muna. Bulong ng kasamahan niyang si Berto. May hinahanap daw na lalaking may balat sa leeg. Mukhang malaking gulo to. Nanigas si Kawayan. Hinahanap siya. Hindi dahil sa utang, dahil sa balat. Kinuha niya ang pinakamabigat na sako ng semento para takpan ang kanyang mukha at leeg. Kailangan niyang makapuslit palabas. Kailangan niyang makauwi kay Nanay Ginhawa. Yumuko siya. Pinaghalo ang sarili sa dami ng mga kargador na naglalakad papunta sa warehouse. Ang bigat ng sako ay dumidiin sa balikat niya, pero mas mabigat ang kaba sa dibdib niya. Habang naglalakad siya ng mabilis, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan na pumasok sa gate ng pantalan. Ang parehong sasakyan sa sementeryo. Bumukas ang pinto sa likod. Bumaba si Senyor Baldomero. Iba ang itsura ni Baldomero ngayon kaysa kanina. Wala na ang galit. Ang mukha niya ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nag-i-scan sa bawat mukha ng mga trabahador na dumadaan. Hawak niya ang isang flashlight at tinatapatan ang mga mukha ng tao nang walang paalam. Nagtago si Kawayan sa likod ng isang malaking container van. Bakit siya nandito? Anong kailangan niya sa akin? Senyor, mukhang wala po dito, sabi ng bodyguard ni Baldomero. Hindi, sagot ni Baldomero. Ang boses ay nanginginig, pero buo. Nandito siya. Narinig ko. Ang sabi ng report, dito nagtatrabaho ang batang kamukha ni Luningning. Sumilip si Kawayan. Nakita niya ang paghihirap sa mukha ng matanda. Hindi ito mukhang kaaway. Mukha itong nagmamakaawa. Pero nanaig ang takot at ang babala ni Nanay Ginhawa. Delikado sila. Dahan-dahan, humakbang paatras si Kawayan. Aalis na sana siya. Sa kabilang exit nang hindi sinasadyang matabig ng dulo ng sako niya, ang isang nakatambak na bakal. Klang! Lumingon si Baldomero sa direksyon ng ingay. Sa ilalim ng liwanag ng poste, nagtama ang kanilang mga mata. Kahit kalahati ng mukha ni Kawayan ay natatakpan ng sako, kilala siya ni Baldomero. Ang mga mata. Ang tindig. Hindi siya pwedeng magkamali. Nanlaki ang mga mata ni Baldomero. Para siyang nakakita ng anghel at demonyo ng sabay. Binitawan niya ang kanyang tungkod. Hindi, wala siyang tungkod. Binitawan niya ang kanyang dignidad at tumakbo papalapit kahit iika-ika pa dahil sa sakit ng tuhod. Ikaw, bulalas ni Baldomero. Nagpanik si Kawayan. Ibinagsak niya ang sako ng semento.
na lumikha ng makapal na alikabok sa pagitan nila at tumakbo. "Tumigil ka!" sigaw ni Baldomero. Ang boses ay basag at umaalingaw-ngaw sa buong pantalan. "Anak! Sandali! Anak ko!" Ang salitang anak ay tumagos sa ingay ng makina, sa ingay ng dagat at diretso sa tenga ni Kawayan. Napahinto si Kawayan ng isang saglit. Ang salitang yon, "Anak?" Pero mabilis niyang ipinilig ang ulo. Hindi. Hindi totoo yan. Isa lang itong patibong. Sa gitna ng makapal na alikabok ng semento at usok ng pantalan, muling tumakbo si Kawayan palayo, habang si Baldomero ay naiwang nakadipa ang kamay sa hangin. Pilit na inaabot ang anak, na ngayon lang niya natagpuan, pero tila mawawala na naman. Hindi ginto o salapi ang pinakamahalagang papel na mahahawakan ng isang tao sa kanyang buhay. Minsan, ito ay isang kapirasong papel na naglalaman ng katotohanan. Katotohanang pwedeng bumuo o bumasak sa isang pagkatao. Sa loob ng pribadong kwarto ng Diwa Medical Center, amoy antiseptiko at mamahaling pabango ang paligid. Malamig ang hangin mula sa aircon, pero pawis na pawis si Kawayan. Nakaupo siya sa isang silyang gawa sa purong balat, pero pakiramdam niya ay nakaupo siya sa ibabaw ng mga tinik. Sa harap niya, nakatayo si Senyor Baldomero. Hindi mapakali ang matanda. Pabalik-balik siya ng lakad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay parang orasan na bumibilang ng sandali. Kani-kanina lang, sa pilitang kinuhaan ng dugo si Kawayan ng mga nurse habang nakabantay ang mga bodyguard ni Baldomero. Wala siyang nagawa. Ang lakas na ginagamit niya sa pagbubuhat sa pantalan ay walang binatbat sa kapangyarihan ng salapi ng matandang ito. "Baliw ka!" madiing bulong ni Kawayan. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. "Anong karapatan mong dukutin ako? Pulis ba kayo? Dahil ba ito sa pagtulog ko sa sementeryo? Kung gusto niyo ng bayad, wala akong pera. Pero huwag niyo akong tratuhin na parang kriminal." Huminto sa paglalakad si Baldomero. Tumingin siya kay Kawayan. Sa pagkakataong ito, wala na ang bangis sa kanyang mukha. Napalitan ito ng isang klase ng pag-asa na halos masakit tingnan. "Hindi ito tungkol sa pera, hiho," sagot ni Baldomero. Ang boses ay nanginginig. "Tungkol ito sa dugo. Tungkol ito sa nawawala kong kahapon." Bago pa makasagot si Kawayan, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang doktor na may dalang puting sobre. Seryoso ang mukha nito. "Senyor Baldomero," bati ng doktor sabay abot ng sobre. Lumabas na po ang resulta ng stat DNA test. Tumahimik ang buong kwarto. Kahit ang huni ng aircon ay parang nawala. Dahan-dahang inabot ni Baldomero ang sobre. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na pumirma ng bilyon-bilyong kontrata nang walang pag-aalinlangan, ngayon ay hirap na hirap buksan ang isang maliit na papel. Pinunit niya ang selyo, binuklat ang papel, binasa niya ang nakasulat. Probability of paternity, 99%. Napaupo si Baldomero sa sofa na parang tinanggalan ng buto. Nalaglag ang papel sa sahig. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata nang walang pasabi. Tumingala siya kay Kawayan at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang makapangyarihang CEO. Siya ay isang amang nangungulila. "Ikaw nga," bulong ni Baldomero. Basag ang tinig. "Ikaw nga ang anak ko. Ikaw ang anak namin ni Luningning." Nanigas si Kawayan. Narinig niya ang sinabi ng matanda, pero tumanggi ang utak niya na tanggapin ito. "Anak? Siya? Anak ng baliw at mayaman na ito?" "Nagkakamali ka," tanggi ni Kawayan, pero naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang sikmura. "Patay na ang tatay ko," ang sabi ni nanay. "Matagal na siyang patay." "Buhay ako," biglang sigaw ni Baldomero. Sabay tayo at lapit kay Kawayan. Gusto niya itong yakapin, pero umatras ang binata. "Buhay ako, anak. At nandito na ako ngayon. Ako si Baldomero Diwa, at ikaw ang tagapagmana ng lahat ng nakikita mo." Ikinumpas ni Baldomero ang kanyang kamay sa paligid.
sa mamahaling kwarto, sa view ng lungsod mula sa bintana. Hindi ka na maghihirap, Kakawayan. Tuloy-tuloy na sabi ni Baldomero. Tila sinusubukang bawiin ang 20 taon sa loob ng 1 minuto. Hindi ka na magbubuhatan ng sako. Hindi ka natitira sa squatter. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang kumpanya, ang mga sasakyan, ang bahay, lahat ng gusto mo. Babawi ako. Babawi si Papa. Kinuha ni Baldomero ang kanyang wallet. Humugot siya ng makapal na bungkos ng pera at sa pilitang isiniksik sa kamay ni Kawayan. Tanggapin mo to. Panimula pa lang yan. Bilhin mo lahat ng gusto mo. Gamot para sa nag-aalaga sa'yo, pagkain, damit. Ibibigay ko. Tinitigan ni Kawayan ang pera sa kanyang kamay. Libo-libo. Maaring sapat na ito para mabayaran ang lahat ng utang nila. Sapat na para mapagawa ang bahay. Sapat na para hindi na sila kumain ng tuyo. Pero habang tinititigan niya ang mukha ni Baldomero, ang mukhang puno ng pag-aakalang nabibili ng pera ang lahat. Naramdaman ni Kawayan ang isang matinding insulto na gumapang mula sa kanyang talampakan, paakyat sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya si Luningning na umiiyak sa gabi habang nagtatahi ng basahan para may maibili ng gatas. Naalala niya ang ubo ng nanay niya na walang gamot dahil walang pera. Nasaan ang lalaking ito nung mga panahong yon? Dahan-dahang inangat ni Kawayan ang kanyang tingin kay Baldomero. Sa tingin mo, nanginginig ang boses ni Kawayan hindi sa takot, kundi sa puot. Sa tingin mo mababayaran nito ang paghihirap ng nanay ko? Natigilan si Baldomero. Anak, gusto ko lang makatulong. Pak! Isinaboy ni Kawayan ang pera sa mukha ni Baldomero. Nagliparan ang mga papel na pera sa hangin bago dahan-dahang bumagsak sa sahig parang mga tuyong dahon. Huwag na huwag mo akong tatawaging anak, sigaw ni Kawayan. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumabas sa tindi ng galit. Nasaan ka noong naghihingalo ang nanay ko? Nasaan ang pera mo noong wala kaming makain? Mayaman ka, oo. Nasa sayo na ang lahat ng ginto sa mundo. Pero hinayaan mong mamatay si Luningning sa hirap at lungkot. Namutla si Baldomero. Parang sinampal siya ng katotohanan na mas masakit pa sa pisikal na sampal. Hindi ko alam. Nauutal na depensa ni Baldomero. Dahil wala kang pakialam, putol ni Kawayan. Ang alam mo lang ay ang pera mo, ang kumpanya mo, at ang ego mo. Mas gugustuhin ko pang maging habambuhay na kargador. Mas gugustuhin ko pang mamatay na dukha kaysa tanggapin ang kahit 1 sentimo galing sa isang taong pumatay sa puso ng nanay ko. Tinalikuran ni Kawayan ang kanyang ama. Lumakad siya patungo sa pinto. Hinarang siya ng mga bodyguard pero sumigaw si Baldomero. Hayaan niyo siya. Napahinto ang mga gwardya. Binuksan ni Kawayan ang pinto pero bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Ang tingin niya ay puno ng awa at pandidiri. Huwag mo na kaming hahanapin. Para sa akin matagal nang patay ang tatay ko at nanatili siyang patay ngayong araw. Padabog na isinara ni Kawayan ang pinto. Naiwan si Baldomero sa gitna ng nagkalat na pera. Napaluhod siya sa sahig, pinulot ang DNA result at niyakap ito habang humahagulgol. Ang yaman na ipinagmamalaki niya ay walang silbi sa harap ng galit ng kanyang anak. Lingid sa kaalaman ni Baldomero, ang pinto ng kwarto ay hindi ganap na lapat. Sa labas, sa madilim na pasilyo, nakatayo si Franco Bala, ang kanang kamay ni Baldomero, ang taong pinagkakatiwalaan niya. Narinig ni Franco ang lahat. Nakita niya ang pag-iyak ng boss niya. At higit sa lahat, narinig niya ang kumpirmasyon. May anak si Baldomero. May tagapagmana. Ngumisi si Franco, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilabas niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Maghanda kayo, bulong ni Franco sa telepono habang nakatingin sa papalayong figura ni Kawayan sa dulo ng hallway. May bago tayong problema at kailangan itong linisin bago pa man siya makaupo sa trono. Minsan,
Ang tadhana ay may mapaglarong paraan ng pagtuturo sa atin ng leksyon. Kung kailan sinabi mong hindi na kailanman, doon ka lalong susubukin ng pagkakataon. Para kay Kawayan, ang kanyang dangal ay kasing tigas ng bakal. Pero kahit anong tibay ng bakal, ito ay lumalambot kapag idinarang sa apoy ng matinding pangangailangan. Gabi na nang sumugod si Kawayan sa ospital ng Hiraya. Ang puting t-shirt niya ay may bahid ng dugo. Hindi sa kanya, kundi kay Nanay Ginhawa. Kanina lang, habang naghahanda sila ng hapunan, bigla na lang bumagsak ang matanda. Hahabol-habol ang hininga, namimilipit sa sakit ng dibdib, heart attack. Kailangan niya ng agarang operasyon, Mr. Alapaap, sabi ng doktor sa kanya sa hallway na amoy alkohol at kawalan ng pag-asa. May bara sa puso niya. Kailangan natin ng angioplasty sa lalong madaling panahon. Ang down payment ay 50,000. Ang kabuuan ay aabot ng kalahating milyon. Kalahating milyon. Napaupo si Kawayan sa malamig na bangko. Saan siya kukuha ng ganong halaga? Ang sweldo niya sa pagbubuhat ay sapat lang pambili ng bigas at tuyo. Ang inipon niya para sa lapida ng nanay niya ay wala pa sa 1,000. Tumingin siya sa emergency room kung saan nakakabit ang iba't ibang tubo kay Nanay Ginhawa. Siya na lang ang pamilyang meron ito. Si Nanay Ginhawa ang nagpunas ng luha niya noong bata siya. Siya ang nagturo sa kanya kung paano maging tao. Hindi ko siya pwedeng hayaang mamatay. Pumikit si Kawayan. Masakit. Sobrang sakit lunukin ng pride. Pero mas masakit mawalan ng mahal sa buhay. Naalala niya ang mukha ng lalaking tinawuran niya ng pera. Naalala niya ang Diwa Mansion. Wala siyang choice. Makalipas ang 2 oras, nakatayo si Kawayan sa harap ng dambuhalang gate ng mansyon ni Senyor Baldomero. Ang ulan ay muling bumubuhos, parang nakikisama sa bagyo sa loob ng dibdib niya. Binuksan ng gwardya ang gate nang makita siya. Hindi na siya hinarang. Tila inaasahan na ang kanyang pagdating. Pagpasok niya sa main door, sumalubong sa kanya si Senyor Baldomero. Nakasuot ito ng silk na pantulog, nakaupo sa wheelchair. Sumusumpong ang rayuma dahil sa ulan. Nang makita niya si Kawayan, lumiwanag ang mukha nito. Anak, akmang tatayo si Baldomero. Kailangan ko ng pera. Putol agad ni Kawayan. Walang paligoy-ligoy. Walang galang. Ang boses niya ay basag, pero desidido. Nasa ospital si Nanay Ginhawa. Kailangan ng kalahating milyon para sa operasyon niya. Ibigay mo sa akin ngayon at gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Nawala ang ngiti sa labi ni Baldomero, napalitan ng pag-aalala. Mabilis siyang lumingon sa kanyang sekretarya na nasa gilid. Ihanda ang tseke, ngayon din, at tawagan ang direktor ng ospital. Sabihin niyo sagot ko ang lahat ng bill ni Ginhawa. Mabilis na kumilos ang mga tauhan. Naiwan silang 2 sa malawak na sala. Ang katahimikan ay nakakabingi. Salamat, mahinang sabi ni Kawayan, hindi makatingin sa mata ng ama. Babayaran kita. Kahit habang buhay akong magtrabaho. Hindi ko kailangan ng pera mo, Kawayan. Malambot na sabi ni Baldomero. Pinaandar niya ang wheelchair papalapit sa binata. Ang kailangan ko ay ikaw. Tumingin si Kawayan kay Baldomero. Anong ibig mong sabihin? 1 buwan, sagot ni Baldomero. Tumira ka dito sa mansyon ng 1 buwan na buwan. Hayaan mong makilala kita. Hayaan mong maramdaman ko kung paano maging tatay sa'yo. Pagkatapos ng 1 buwan, kung gusto mo pa ring umalis, malaya ka na. At sagot ko pa rin ang pagpapagamot kay Ginhawa habang buhay. Napalunok si Kawayan. 1 buwan sa loob ng kulungan ng ginto? 1 buwan kasama ang taong kinamumuhian niya? Pero naisip niya si Nanay Ginhawa. Ang buhay nito ang nakasalalay dito. Sige, sagot ni Kawayan. Parang hinihiwa ang lalamunan niya habang nagsasalita. 1 buwan, pero huwag kang umasa na tatawagin kitang tatay. Ang unang gabi sa mansyon ay parang isang masamang panaginip. Dinala si Kawayan sa hapagkainan. Ang lamesa ay gawa sa mahogany. Sobrang haba,
na pwede nang higaan ng 10 tao. Sa gitna, nakahain ng lechon, steak at iba't ibang putahe na. Sa magazine lang nakikita ni Kawayan. Naupo si Kawayan sa dulong kabila, habang si Baldomero ay nasa kabilang dulo. Napakalayo ng agwat nila. "Kain na, anak," anyaya ni Baldomero. Pilit nang ngumingiti. Tiningnan ni Kawayan ang mga kubyerto sa harap niya. 3 tinidor, 2 kutsara, 2 kutsilyo. Kumikinang ang pilak. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo, mga kuko na may itim pa ng grasa mula sa pantalan. Sa halip na gamitin ang kubyertos, hinawi ni Kawayan ang mga ito. Tunog klang-klang ang nilikha ng mga pilak nang mahulog ang mga ito sa sahig. Gulat na napatingin ang mga katulong. Dumampot si Kawayan ng kanin at ulam gamit ang kanyang kamay. Sinubo niya ito ng diretsahan, nakatingin ng matalim kay Baldomero. "Ganito ako kumain," hamon ni Kawayan. "Ganito kumain ang mga taong tinalikuran mo. Ano, mandidiri ka ba?" Natahimik ang buong kwarto. Inasahan ng lahat na magagalit ang senyor. Si Baldomero ay kilala sa pagiging istrikto sa table etiquette. Pero dahan-dahang ibinaba ni Baldomero ang kanyang tinidor at kutsilyo. Tinitigan niya ang anak. May lungkot sa mga mata niya, pero may pag-unawa. Iinurong ni Baldomero ang kanyang plato. Gamit ang kanyang mapuputi at makinis na kamay, dumampot din siya ng kanin at ulam. Sinubo niya ito kahit medyo naiilang, kahit naglaglagan ng kanin sa kanyang mamahaling pajama. Mas masarap nga palang magkamay. Nangingiyak ng ngiti ni Baldomero. "Nakalimutan ko na." Natigilan si Kawayan. Nawala ang angas niya. Hindi niya inasahan iyon. Yumuko na lang siya at itinuloy ang pagkain. Pilit na tinatago ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Pagkatapos kumain, dinala siya ng mayordoma sa kwartong tutulugan niya. Pero huminto si Kawayan sa tapat ng isang pinto sa 2nd floor. Ang pinto ay gawa sa narara at may nakaukit na pangalan, Luningning. "Iyan po ang kwarto ng senyora," bulong ng mayordoma. "Walang pwedeng pumasok dyan. 20 taon na yang nakasara. Si senyor lang ang may susi." "Buksan mo," utos ni Kawayan. "Pero sir, buksan mo sabi," sigaw ni Kawayan. Takot na binuksan ng mayordoma ang pinto gamit ang master key. Pagpasok ni Kawayan, amoy sampagwita ang sumalubong sa kanya. Ang paboritong amoy ng nanay niya. Malinis ang kwarto. Walang alikabok. Lahat ay nasa ayos. Ang salamin, ang suklay, ang mga bestida sa cabinet. Para bang hinihintay lang nitong bumalik ang may-ari. Lumapit si Kawayan sa vanity table. Doon, nakita niya ang isang lumang notebook na may pabalat na balat. Isang talaarawan. Umupo siya sa kama. Ang kama kung saan marahil siya nabuo. Nanginginig ang kamay na binuklat niya ang diary. Binasa niya ang huling entry. Ang petsa ay noong gabi, bago sila tumakas. Julio 12, 2003. "Hindi ko na kaya, Baldomero. Kaya kong tiisin ang pagiging abala mo sa trabaho. Kaya kong tiisin na wala ka sa tabi ko sa gabi. Pero ang hindi ko matanggap ay ang tingin mo sa akin kanina. Ang sakit. Sobrang sakit marinig mula sa bibig mo ang tanong na yon. Sigurado ka bang akin ang batang yan?" Nanlaki ang mga mata ni Kawayan. Napatigil siya sa paghinga. "Alam kong si Franco ang bumubulong sa'yo ng lason. Nakikita ko ang mga tingin niya. Gusto niyang sirain tayo para makuha niya ang pwesto mo. Pero Baldo, naniwala ka sa kanya. Mas naniwala ka sa kaibigan mo kaysa sa asawa mo. Kung may duda ka sa dugo ng anak natin, wala nang dahilan para manatili ako dito. Ilalayo ko si Kawayan. Palalakihin ko siyang malayo sa lason ng iyong pagdududa." Binitiwan ni Kawayan ang diary. Parang napaso ang mga kamay niya. Ang galit na kanina ay humupa na dahil sa hapunan ay muling nag-alab, mas matindi kaysa dati. Kaya pala sila naghirap. Hindi lang dahil sa neglect, hindi lang dahil sa busy si Baldomero, kundi dahil tinanggi siya nito bago pa man siya magkamalay. Ang sarili niyang ama ay nagduda kung kadugo siya nito
dahil sa sulsol ng ibang tao. Napatingin si Kawayan sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili, nakasuot na ng malinis na damit na bigay ng mga katulong. Pero sa loob, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Franco. Bulong ni Kawayan. Naalala niya ang pangalang iyon. Ang lalaking laging nakabuntot kay Baldomero sa mga balita. Ang ama niya ay tanga. Pero ang Franco na yon, demonyo. Sa gabing iyon, sa loob ng malambot at malamig na kwarto ng palasyo, hindi nakatulog si Kawayan. Sa halip, isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya naririto para maging anak. Naririto siya para alamin ang buong katotohanan at pagbayarin ng lahat ng may kasalanan sa paghihirap ng kanyang ina. Amoy sunog na bawang at sibuyas ang sumalubong kay Kawayan pagbaba niya ng hagdan kinaumagahan. Sa malawak at modernong kusina ng Diwa Mansion, isang lugar na karaniwang pinamumugaran ng mga professional chef na nakaputi. Nandoon si Senyor Baldomero. Nakasuot siya ng apron sa ibabaw ng kanyang pijama at pilit na inaabot ang kawali na umuusok na. "Senyor, ako na po dyan. Masusunog po kayo." Taranta ng isang katulong. "Huwag," pigil ni Baldomero habang umuubo dahil sa usok. "Ako ang gagawa nito. Sinigang. Paborito ito ni Luningning. Ito ang gusto kong ipakain sa anak ko." Napahinto si Kawayan sa pintuan ng kusina. Nakita niya ang kanyang ama, ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat, na mukhang tanga habang nakikipagbuno sa sandok at kawali. Ang mga kamay na pumipirma ng tseke ay nanginginig at hindi alam kung paano hawakan ng tama ang kutsilyo. "Sunog na yan," malamig na sabi ni Kawayan na palingon si Baldomero. Sa kabila ng usok at pawis sa noo, sumilay ang isang ngiti sa kanyang mukha nang makita ang anak. "Gising ka na pala," masiglang bati ni Baldomero. Bagamat halatang ninenerbiyos. "Gusto ko sanang ipagluto ka. Naalala ko, sabi ng nanay mo noon, gusto mo ng maasim na sabaw kapag umuulan." Lumapit si Kawayan sa stove. Pinatay niya ang apoy. Tiningnan niya ang maitim na sabaw sa kaldero. Wala nang sasalba dito. Parang relasyon nila. "Hindi nadadaan sa luto ang lahat, senyor," sabi ni Kawayan, hindi tumitingin sa ama. "At hindi mo na kailangang magpanggap na alam mo ang gusto ko o ang gusto ni nanay." Nawala ang ngiti ni Baldomero. Hinubad niya ang apron at marahang pinunasan ang kanyang kamay. "Sinusubukan ko lang bumawi, Kawayan. Alam kong marami akong pagkukulang. Alam kong naging abala ako sa trabaho kaya napabayaan ko kayo." "Trabaho?" putol ni Kawayan. Humarap siya sa ama. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na pilit niyang kinokontrol. "Iyon ba talaga ang dahilan? Busy ka lang." May hinugot si Kawayan mula sa likod ng kanyang pantalon. Ang diary ni Luningning, ang notebook na luma at naninilaw na ang mga pahina. Padabog niyang ibinagsak ito sa marble counter ng kitchen island. "Basahin mo," utos ni Kawayan. "Basahin mo kung bakit kami umalis. Basahin mo kung bakit mas pinili ni nanay na mamatay sa hirap kaysa humingi ng tulong sa'yo." Kumunot ang noo ni Baldomero. Nakilala niya ang notebook. Ito ang journal na laging sinusulatan ni Luningning tuwing gabi. Dahan-dahan niya itong inabot. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Baldomero habang binubuklat ang pahina kung saan nakatupi ang dulo. "Basahin mo ng malakas," hamon ni Kawayan, "para marinig mo ang sarili mong kasalanan." Tumingin si Baldomero sa pahina. Ang pamilyar na sulat kamay ng asawa niya ay tila bumuhay sa boses nito sa kanyang isipan. Binasa niya. Una ay pabulong hanggang sa gumaralgal ang kanyang boses. "Hindi ko na kaya ang mga titig ni Baldo. Ang sakit, Luningning. Ang sakit palang pagdudahan ka ng taong mahal mo." Naniwala siya kay Franco. Naniwala siya na hindi niya anak ang dinadala ko dahil lang sa sabi-sabi. Kung tingin niya ay isa akong maduming babae na nagdadala ng bastardo, aalis na lang ako. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na tinatawag na anak sa labas ng sarili niyang ama. Nabitawan ni Baldomero ang diary.
Ang kusina ay biglang umikot sa paningin niya. Ang mga salita ay parang mga punyal na sumaksak ng paulit-ulit sa kanyang dibdib. Franco, bumalik sa kanya ang alaala ng 20 taon na ang nakakaraan. Mga gabing nag-iinom sila ni Franco Bala sa opisina. Pare, bulong ni Franco noon, habang hawak ang baso ng whiskey. Sigurado ka ba dyan kay Luningning? Masyado siyang maganda para sa probinsya. At yung bata, bakit parang hindi mo kamukha? Maputi masyado. Baka naman anak yan ng dati niyang nobyo sa baryo. Araw-araw, unti-unti, parang patak ng lason sa tubig. Inilagay ni Franco ang duda sa isip niya. Hanggang sa isang gabi, lasing na umuwi si Baldomero at tinanong si Luningning. Akin ba talaga yan? Iyon ang huling gabi na nakita niya ang asawa niya. Kinaumagahan, wala na ito. Napahawak si Baldomero sa gilid ng mesa para hindi matumba. Ang tuhod niya ay nanghina, hindi dahil sa rayuma, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Siya ang sumira sa pamilya niya. Siya ang naging tanga. At ang kaibigan na pinagkatiwalaan niya ang siyang ahas na tumuklaw sa kaligayahan nila. Ngayon alam mo na, basag na tinig ni Kawayan. Hindi kami iniwan dahil sa trabaho mo. Iniwan ka namin dahil wala kang tiwala. At ang taong pinakinggan mo, siya ang pumatay sa pamilyang to. Tumingala si Baldomero. Ang mga mata niya ay puno ng luha, pero sa likod ng mga luha ay may sumiklab na puot na mas mainit pa sa apoy ng impyerno. Franco, onggol ni Baldomero. Ang pangalan ay lumabas sa bibig niya na parang sumpa. Mabilis na tumalikod si Baldomero. Hindi na niya ininda ang tungkod o ang wheelchair. Ang galit ang nagbigay sa kanya ng lakas. Naglakad siya ng mabilis palabas ng kusina patungo sa kanyang opisina. Sumunod si Kawayan, nagulat sa biglaang pagbabago ng ama. Pagpasok sa opisina, dumiretso si Baldomero sa estante ng mga alak kung saan nakadisplay ang isang litrato nilang dalawa ni Franco. Ang Business Partner of the Year Award. Hinablot ni Baldomero ang frame at ibinalibag ito sa pader. Basag. Nagkalat ang bubog sa sahig. Lahat ng taon na yon, sigaw ni Baldomero habang sinusuntok ang kanyang lamesa. Lahat ng taon na yon, nasa tabi ko siya. Pinagmukha niya akong tanga. Ninakaw niya sa akin ang mag-ina ko. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. Nanginginig ang kamay na idinayal niya ang numero ng kanyang Chief of Security. Hanapin niyo si Franco Bala. Utos ni Baldomero. Ang boses ay dumadagundong sa buong mansyon. Dalhin niyo siya dito. Gusto ko siyang makita. Gusto kong ako mismo ang pumatay sa kanya. Nakatayo lang si Kawayan sa pintuan, pinapanood ang pagguho ng mundo ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na hindi lang siya ang biktima dito. Maging ang ama niya ay biktima rin ng isang laro na hindi nito naintindihan. Pero huli na ang lahat. Habang nagwawala si Baldomero sa kanyang opisina, sa kabilang dako ng lungsod, tahimik na kumikilos ang kasamaan. Sa loob ng malawak na bodega ng Diwa Logistics sa Pantalan, ang bodega na nasa ilalim ng pangangasiwa ng grupo ni Kawayan, may mga aninong gumagalaw. Si Franco Bala, nakasuot ng malinis na barong, ay nakatayo sa dilim habang pinapanood ang kanyang mga tauhan. Siguraduhin niyong maayos ang pagkatago. Utos ni Franco ng mahinahon. Isang tauhan ang nagbukas ng isang crate na may label na dried mangoes for export. Sa ilalim ng mga pakete ng mangga, isiniksik nila ang mga balot ng shabu. Boss, sigurado ba kayo dito? Anak ito ni Senyor Baldomero, tanong ng tauhan. Ngumisi si Franco, isang nangising puno ng lason. Wala nang Senyor Baldomero bukas, sagot ni Franco. Kapag nahanap ng mga pulis ang drogang ito sa bodega na hawak ng anak niya, tapos na ang angkan ng mga diwa. Ang ama, mamamatay sa kahihiyan. Ang anak, mabubulok sa kulungan. Tumingin si Franco sa kanyang relo. Tumawag na kayo sa PDA. Bigyan niyo sila ng tip. Sabihin niyo,
May malaking transaksyon ngayon sa bodega ni Kawayan Alapaap. Sa mansyon, binaba ni Baldomero ang telepono, hingal na hingal. Tumingin siya kay Kawayan. Aayusin ko to, anak, pangako ni Baldomero. Papatunayan ko sa'yo. Biglang tumunog ang cellphone ni Kawayan. Isang tawag mula sa kanyang kasamahan sa pantalan. Sinagot ito ni Kawayan. Hello, Berto? Kawayan, tumakbo ka. Sigaw ni Berto sa kabilang linya. Dinig ang sirena ng mga pulis sa background. Ni-raid tayo. May nakuha silang droga sa bodega. Ikaw ang hinahanap. Nakapangalan sa'yo ang logbook ng shipment. Nabitiwan ni Kawayan ang telepono. Tumingin siya kay Baldomero. Ang galit sa mukha ng matanda ay napalitan ng pagtataka. Anong nangyari? Tanong ni Baldomero. Ang kaibigan mo. Bulong ni Kawayan, namumutla. Kumilos na siya. Sa labas ng mansyon, narinig nila ang papalapit na wangwang ng mga sasakyan ng pulis. Ang katahimikan ng gabi sa Diwa Mansyon ay binasag ng nakakabinging tunog ng mga sirena. Hindi lang isa o dalawa. Tila ba ang buong puwersa ng kapulisan ng Hiraya ay dumagsa sa harap ng gate ng mansyon. Ang asul at pulang ilaw mula sa mga police mobile ay sumasayaw sa mga pader ng bahay, parang babala ng isang paparating na dilubyo. Nakatayo si Kawayan sa gitna ng sala, naninigas ang buong katawan. Sa harap niya, sa pilitang binuksan ng mga nakaunipormeng pulis ang main door. Kawayan Alapap, sigaw ng hepe ng mga pulis, hawak ang isang warrant of arrest. Inaaresto ka sa salang paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. May nakuha kaming 5 kilo ng shabu sa loob ng warehouse na nakapangalan sa'yo sa logbook. Bago pa makasagot si Kawayan, mabilis siyang dinaluhong ng 2 pulis. Hinablot ang kanyang mga braso at pinuwersa siya palikod. Wala akong alam dyan. Sigaw ni Kawayan habang nagpupumiglas. Set up to. Wala akong alam sa droga. Sa presinto ka na magpaliwanag. Sagot ng pulis sabay labas ng bakal na posas. Click! Ang tunog ng bakal na sumara sa pulso ni Kawayan ay umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Malamig ang bakal, masikip. Pero mas masikip ang nararamdaman niya sa dibdib. Ito na ba ang katapusan niya? Mamatay na lang ba siya sa kulungan tulad ng gusto ng mga kaaway nila? Bitawan niyo ang anak ko! Isang malakas na sigaw ang nagpatigil sa lahat. Si Senyor Baldomero, kahit naka-wheelchair, kahit gulo-gulo ang buhok at suot lang ang pantulog, ang awtoridad sa boses niya ay sapat para mapahinto ang mga armadong pulis. Pilit niyang pinapaandar ang wheelchair papalapit. Ang mukha ay puno ng galit at takot. Senyor Baldomero, bati ng hepe. Medyo yumuko bilang paggalang pero hindi bumitaw kay Kawayan. Pasensya na po. Pero non-bailable ang kaso. Positive ang tip. Positive ang ebidensya. Kailangan naming dalhin ang suspect. Suspect? Nanggagalaiting tanong ni Baldomero. Anak ko yan. Hindi kriminal ang anak ko. Kagagawan ito ni Franco Bala. Siya ang hulihin niyo. Wala po kaming warrant para kay Mr. Bala, senyor. Ang pangalan po ng anak niyo ang nasa shipment documents. Matigas na sagot ng hepe. Dadali na po namin siya. Hinila nila si Kawayan palabas. Habang kinakaladkad siya, lumingon si Kawayan sa kanyang ama. Nakita niya si Baldomero na pilit tumatayo mula sa wheelchair, pero bumagsak muli dahil sa hina ng tuhod. Kawayan! Sigaw ni Baldomero. Inaabot ang kamay sa hangin. Hindi kita pababayaan, susunod ako. Isinakay si Kawayan sa police mobile. Sa likod ng rehas ng bintana ng sasakyan, nakita niyang umiiyak ang kanyang ama habang inaalo ng mga katulong. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kawayan ang kakaibang kirot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa matandang iyon. Sa loob ng presinto, amoy ihi, sigarilyo at takot ang paligid. Nakaupo si Kawayan sa isang sulok, nakaposas pa rin ang mga kamay. Pinagtitinginan siya ng ibang preso. Anak ng mayaman, bulungan nila. Drug lord pala,
Yumuko si Kawayan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magwala. Pero alam niyang iyon mismo ang gusto ni Franco. Ang makita siyang wasak. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng istasyon. Pumasok si Senyor Baldomero, akay-akay ng kanyang abogado at bodyguard. Nakabihis na ito ng maayos na damit pero halata ang pagod sa mukha. Dumiretso si Baldomero sa mesa ng hepe. "Pakawalan niyo ang anak ko," utos ni Baldomero. Kalmado ang boses pero may diin na parang bakal. "Senyor, sinabi ko na po," kamot-ulong sagot ng hepe. "Bawal ang piyansa sa droga. Kahit magbayad pa kayo ng milyon, hindi pwede. Mapupolitika ako. Kakalat sa media na binabayaran ng mga diwa ang batas." Tinitigan ni Baldomero ang hepe. Pagkatapos, tumingin siya kay Kawayan na nasa selda. Nakita niya ang takot sa mata ng anak. Ang parehong takot na nakita niya kay Luningning bago ito umalis noon. Hindi na mauulit ito. Hindi na. Huminga ng malalim si Baldomero. "Kung gayon," sabi ni Baldomero ng malakas, sapat para marinig ng lahat ng pulis at media reporter na nasa labas. "Ilalagay ko ang buong Diwa Corporation bilang garantiya." Natigilan ng hepe. "Pipo? Ilalagay ko ang titulo ng lahat ng ari-arian ko at ang posisyon ko bilang chairman, bilang collateral," deklara ni Baldomero. "Kapag tumakas ang anak ko o kapag napatunayan niyong guilty siya, kunin niyo ang lahat. Ipa-auction niyo ang kumpanya. Wasakin niyo ang pangalan ko. Pero sa ngayon, iuwi ko ang anak ko." Namilog ang mga mata ni Kawayan. Napatayo siya at napahawak sa rehas. Ang Diwa Corporation, ang imperyong itinayo ni Baldomero sa loob ng 40 taon, ang dahilan kung bakit siya naging absent na ama at asawa. Ang bagay na akala ni Kawayan ay mas mahalaga sa ama niya kaysa sa kahit ano. Itinataya niya ang lahat ng iyon. Para sa isang anak na kani-kanina lang ay tinawuran siya ng pera sa mukha. Nagbulungan ang mga tao, maski ang hepe ay napalunok. Walang sino mang negosyante ang gagawa ng ganun. Ito ay suicide sa negosyo. "Senyor, sigurado po ba kayo?" tanong ng abogado ni Baldomero. Nanginginig. "Kapag kumalat ito, babagsak ang stock market value natin bukas na bukas din." "Wala akong pakialam sa stocks," sigaw ni Baldomero. At sa pagkakataong ito, tumingin siya ng diretso sa mata ni Kawayan. "Ang yaman, pwedeng kitain ulit. Ang kumpanya, pwedeng itayo ulit. Pero ang anak ko, isa lang siya. Hindi ko siya pwedeng palitan." Parang may bumara sa lalamunan ni Kawayan. Ang pader ng galit na itinayo niya sa loob ng maraming taon ay nagsimulang magkaroon ng bitak. Dahil sa bigat ng garantiya at impluwensya ni Baldomero, napilitan ang hepe na pumayag sa isang house arrest habang iniimbestigahan. Binuksan ang selda, tinanggal ang posas. Lumabas si Kawayan habang hinihimas ang namumulang pulso. Humarap siya sa ama niya. Gusto niyang magpasalamat. Gusto niyang magtanong, pero walang salitang lumabas. "Umuwi na tayo, anak," mahinang sabi ni Baldomero. Inabot niya ang kamay ni Kawayan. Sa unang pagkakataon, hindi ito tinabig ni Kawayan. Hinayaan niyang hawakan ng ama ang braso niya at inalalayan niya ang wheelchair nito palabas ng presinto, habang kinukunan sila ng litrato ng mga reporter. Tahimik sa loob ng sasakyan pauwi. Nakatingin si Kawayan sa bintana, pinapanood ang pagdaan ng mga ilaw ng poste. Sa peripheral vision niya, nakikita niya si Baldomero. Nakapikit ang matanda, hinihilot ang sentido. Mukha itong tumanda ng 10 taon sa loob ng isang gabi. "Bakit mo ginawa yon?" Basag ni Kawayan sa katahimikan. Hindi siya lumingon, pero seryoso ang boses niya. Dumilat si Baldomero. Tumingin siya sa anak ng may pagmamahal. "Dahil iyon ang dapat ginawa ko noon pa," sagot ni Baldomero. "Noong kailangan ako ng nanay mo. Noong kailangan mo ako. Hindi ko kayang ibalik ang kahapon, Kawayan. Pero kaya kong ibigay ang bukas ko para sa'yo." Napayuko si Kawayan. Kinuyom niya ang kanyang kamao
para pigilan ang pagtulo ng luha. Ganito pala, naisip niya. Ganito pala ang pakiramdam na may tatay na handang sumalo sa'yo. Biglang tumunog ang cellphone ni Baldomero. Unknown number. Sinagot ito ni Baldomero at ni loudspeaker dahil nanginginig ang kamay niya. Hello? Napanood ko ang balita, Baldo. Boses ni Franco. Malamig. Tila galing sa ilalim ng lupa. Nakaka-touch. Talagang handa kang isakripisyo ang imperyo natin para sa bastardong yan? Nagtagis ang bagang ni Kawayan nang marinig ang boses. Franco! Hayop ka! Sigaw ni Baldomero. Lumabas ka at harapin mo ako. Tumawa lang si Franco sa kabilang linya. Tawang nakakapanindig balahibo. Hindi pa tayo tapos, Baldo. Nakalusot ang anak mo ngayon dahil sa pera mo. Pero tandaan mo, ang pera nauubos. Ang impluensya nawawala. Huminto sandali si Franco bago binitawan ang huling banta. Ibigay mo sa akin ang chairman position at ang lahat ng shares mo. Pirmahan mo ang deed of assignment bukas. Kung hindi, sa susunod, hindi na kulungan ang bagsak ng anak mo. Paglalamayan mo na siya. Tuot, 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 naputol ang linya. Nanlamig ang buong sasakyan. Tumingin si Baldomero kay Kawayan. Takot ang rumihistro sa mukha ng ama. Hindi takot para sa kumpanya, kundi takot na mawalan ng anak. Pero si Kawayan, iba ang naramdaman. Tumingin siya sa kanyang ama at sa unang pagkakataon may nabuong alyansa sa mga mata nila. Huwag kang pipirma, matigas na sabi ni Kawayan. Pero papatayin ka niya. Hayaan mo siyang sumubok, putol ni Kawayan. Ang mga mata niya ay naging singkit at matalim, katulad ng mga mata ni Baldomero noong kabataan nito. Kilala niya ang Baldomero na negosyante. Pero hindi pa niya kilala ang Kawayan na lumaki sa kalsada. Hinawakan ni Kawayan ang kamay ng ama. Mahigpit. Lalaban tayo, tay. Sa pagbanggit ng salitang tay, parang nabuhayan ng loob si Baldomero. Tumango siya. At sa gitna ng takot, isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa kanilang mga labi. Tapos na ang ulan. Ang bagyong nanalasa sa labas ng Diwa Mansion at sa loob ng puso ng mag-amang Baldomero at Kawayan ay pansamantalang humupa. 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong kabahayan. Tanging ang huni ng mga kuliglig at ang mahinang ugong ng aircon ang maririnig. Pero sa kwarto ni Luningning, gising na gising pa si Kawayan. Nakahiga siya sa kama ng kanyang ina, yakap ang talaarawan o diary na naging mitya ng kanyang galit. At ngayon, ay susi sa kanyang pagkaunawa. Binasa na niya ang mga pahina ng sakit, ang mga pahina ng paghihinala ni Baldomero, ang mga pahina ng pagtakas nila. Pero sa dulong bahagi ng notebook may napansin siyang isang nakaipit na papel. Isang papel na tupi-tupi at may bakas ng mga tuyong luha. Ang petsa ay isinulat 2 araw bago namatay si Luningning. Dahan-dahang binuklat ni Kawayan ang papel. Ang sulat kamay ay garalgal, halatang hirap na ang sumulat, pero damang-dama ang bigat ng bawat salita. Sa aking pinakamamahal na Kawayan, basa ni Kawayan sa isip niya, pero ang boses na naririnig niya ay boses ng kanyang ina. Anak, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako. At kung hawak mo ang notebook na ito, ibig sabihin ay nag-cruise na ang landas niyo ng iyong ama. Alam kong galit ka. Pinalaki kita na nakikita ang paghihirap natin at alam kong sinisi mo siya sa bawat patak ng pawis at luha ko. Napalunok si Kawayan. Tumutulo na ang luha niya, pumapatak sa papel. Pero anak, may huling-hiling si nanay. Patawarin mo siya. Ang tatay mo ay hindi demonyo. Siya ay isang taong naligaw lang ng landas dahil sa takot at maling akala. Noong gabing tumakas tayo, hindi lang tayo ang nawalan. Nawalan din siya. Nawalan siya ng mag-ina at nawalan siya ng puso. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, Kawayan. Ang galit ay lason na ikaw ang umiinom, pero inaasahan mong ang kalaban mo ang mamamatay. Kung bibigyan ka ng pagkakataon, akayin mo siya pabalik.
Ipakita mo sa kanya ang daan pauwi. Dahil sa huli, ang dugo ay dugo at ang pag-ibig ay laging mas matimbang kaysa sa puot. Mahal na mahal kita at mahal ko pa rin siya. Nagmamahal, Nanay. Niyakap ni Kawayan ang sulat. Humagulgol siya ng tahimik sa unan. Sa loob ng mahabang panahon, ginamit niya ang alaala ng ina bilang gasolina ng kanyang paghihiganti. Pero mali pala siya. Ang gusto pala ng kanyang ina ay kapayapaan. Ang sakripisyo ni Baldomero sa presinto kagabi, ang pagtaya sa buong kumpanya para lang mailabas siya, ay patunay na nagsisisi na ito. Patunay na mahal siya nito. Pinunasan ni Kawayan ang kanyang luha. Huminga siya ng malalim. Gumaan ang kanyang pakiramdam na parang may natanggal na malaking bato sa kanyang dibdib. Tumayo siya. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng kape. Lumabas si Kawayan ng kwarto at bumaba sa kusina. Sa halip na gamitin ang mamahaling coffee maker, naghahanap siya ng takure, naginit ng tubig. Kumuha ng 2 sachet ng 3-in-1 coffee na ipinabili niya sa katulong kanina dahil hindi niya gusto ang mapait na kape ng mayayaman. Dinala niya ang 2 tasa sa hardin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang isang figura. Si Senyor Baldomero. Naka-wheelchair ito sa may terrace, nakatingin sa malawak na garden pero malayo ang iniisip. Mukha itong malungkot. Mag-isa. Dahan-dahang lumapit si Kawayan. Hindi ka makatulog? Tanong ni Kawayan. Nagulat si Baldomero. Muntik na siyang mapatalon sa kanyang upuan. Lumingon siya at nakita ang anak. Kawayan! Ngumiti si Baldomero, pero halata ang pagod sa mga mata. Oo, iniisip ko kasi ang mga susunod na hakbang ni Franco. Hindi siya titigil hanggat hindi tayo bumabagsak. Inabot ni Kawayan ang 1 tasa ng kape kay Baldomero. Kape! Tipid na sabi ni Kawayan. 3-in-1 lang yan. Wala kasi kayong asukal na pula dito. Tinanggap ni Baldomero ang tasa na parang ito ay gawa sa ginto. Inamoy niya ang usok nito. Mabango, sabi ng matanda. Humigop siya ng kaunti. Napapikit siya sa init at tamis. Matagal na akong hindi nakakainom ng ganito. Ang huli kong inom nito. Kasama ko pa ang nanay mo sa maliit naming apartment noon. Naupo si Kawayan sa steps ng terrace, malapit sa paanan ng wheelchair ng ama. Binasa ko ang sulat ni nanay. Basag ni Kawayan sa katahimikan. Natigilan si Baldomero. Tumingin siya sa anak, naghihintay ng sumbat o galit. Sabi niya, patawarin daw kita. Patuloy ni Kawayan, nakatingin sa buwan. Sabi niya, naligaw ka lang daw. Bumagsak ang balikat ni Baldomero. Yumuko siya, tinatago ang pangingilid ng luha. Tama siya, bulong ni Baldomero. Naligaw ako, anak. At sa paghahanap ko ng daan pabalik, huli na ang lahat. Wala na siya. Pero nandito ako, sagot ni Kawayan. Napatingala si Baldomero. Tumingin si Kawayan sa kanya. Wala na ang talim sa mga mata nito. Ang natitira na lang ay ang sinseridad ng isang anak na handang magsimula muli. Nandito ako, Tay, ulit ni Kawayan. At hanggat nandito ako, may parte ni nanay na buhay pa rin. Hindi pa huli ang lahat para ayusin natin to. Sa narinig na salitang Tay, hindi na napigilan ni Baldomero ang pag-iyak. Inabot niya ang kamay ng anak. Hinawakan ito ni Kawayan ng mahigpit. Ang magagaspang na palad ng kargador at ang malalambot na palad ng bilyonaryo ay nagtagpo sa gitna, pinagdugtong ng init ng kape at ng kapatawaran. Patawarin mo ako, anak, hagulgol ni Baldomero. Patawarin mo ako sa lahat. Tapos na yon, pinisil ni Kawayan ang kamay ng ama. Ang mahalaga ngayon, magkakampi na tayo. Hindi natin hahayaan na manalo si Franco. Nagkwentuhan sila hanggang sa magbukang liwayway. Ikinuwento ni Kawayan ang buhay nila sa baryo. Kung paano siya natutong lumangoy sa baha, kung paano magluto ng tuyo, at kung paano laging kinukwento ni Luningning na mabuting tao ang tatay niya, hindi lang nagpakita. Nakinig si Baldomero na parang bata.
sabik sa bawat detalye ng buhay na pinalampas niya. Nang sumikat ang araw, may bagong sigla sa mukha ni Senyor Baldomero. Ang dilim ng gabi ay napalitan ng pag-asa ng umaga. "Anak," sabi ni Baldomero, habang pinagmamasdan ang pagsikat ng araw. "Gusto kong sumama ka sa akin mamaya." "Saan tayo pupunta? Bawal akong lumabas. Naka-house arrest ako," paalala ni Kawayan. "May permit ako para sa work-related visits," kindat ni Baldomero. "Gusto kitang dalhin sa Pantalan, sa Diwa Port. Doon nagsimula ang lahat. Gusto kong makita mo ang lugar kung saan ko itinayo ang pangarap ko para sa'yo, bago pa man kita naging anak." Kumunot ang noo ni Kawayan. "Sa Pantalan? Doon ako nagtatrabaho. Tay, alam ko ang pasikot-sikot doon." "Iba ito," umiling si Baldomero. "Ipapakita ko sa iyo ang master plan, ang future expansion. Gusto kong doon natin pag-usapan kung paano natin babawiin ang kumpanya kay Franco. Gusto kong makita ng mga tao na magkasama tayo, na hindi tayo takot." May naramdamang kakaibang kaba si Kawayan. Parang may bumulong sa kanya na huwag pumunta. Pero nang makita niya ang saya at determinasyon sa mukha ng kanyang ama, ang mukha ng isang taong gusto lang ipagmalaki ang kanyang legacy sa kanyang anak, tumango siya. "Sige ni Tay, sasama ako." Ngumiti si Baldomero. "Mabuti, maghanda ka. Ito ang simula ng pagbawi natin sa ating pangalan." Hindi nila alam, sa bawat hakbang ng orasan, papalapit sila sa bitag na inihanda ng tadhana. Sa Pantalan, sa ilalim ng mga naglalakihang container van at bakal na crane, may mga taong naghihintay. May mga tornilyong pinaluwagan. May mga kable na hiniwa ng bahagya, sapat lang para kumapit sandali at bumigay kapag kinakailangan. Ang kapatawaran ay naghilom sa kanilang puso. Pero ang panganib ay nakaabang para wasakin ang kanilang katawan. Tanghaling tapat sa daungan ng Hiraya. Ang sikat ng araw ay walang awang tumatama sa mga naglalakihang bakal, sa mga sementadong kalsada, at sa mga balat ng libu-libong manggagawa. Mainit, maingay, ang tunog ng mga makina, ang busina ng mga truck, at ang kalampag ng mga container van ay nagsasama-sama sa isang symphony ng industriya. Dito, sa lugar na ito, walang puwang ang mahihina. Ito ay mundo ng bakal at pawis. Bumaba si Senyor Baldomero at Kawayan mula sa sasakyan. Naka-wheelchair si Baldomero, itinutulak ng kanyang bodyguard, habang si Kawayan ay naglalakad sa tabi niya. Nakasuot si Kawayan ng safety vest at hard hat, ang unipormeng nakasanayan niya. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya naririto para magbuhat. Naririto siya bilang anak ng may-ari. "Diyan," turo ni Baldomero, gamit ang kanyang baston. Nakaturo sa isang malawak na ektarya ng lupa sa dulo ng Pantalan. "Diyan natin itatayo ang bagong warehouse complex. Gusto ko, ikaw ang mamahala sa construction. Alam mo ang pasikot-sikot dito. Alam mo kung ano ang kailangan ng mga tao." Tumango si Kawayan, pero hindi siya nakatingin sa lupa. Nakatingin siya sa mga dati niyang kasamahan. Sina Berto, sina Mang Carding. Nakatigil ang mga ito sa trabaho. Nakatingin sa kanya ng may halong gulat at pagkamangha. Ang dating kargador na kasabay nilang kumain ng tuyo, ngayon ay katabi na ng big boss. "Ayos ka lang ba, anak?" tanong ni Baldomero. Napansin ang pananahimik ni Kawayan. "Naninibago lang, Tay," sagot ni Kawayan. "Sanay ako na nasa ilalim ako ng mga container na, yan, hindi tinitignan mula sa malayo." Ngumiti si Baldomero. "Ngayon, nasa itaas ka na. At huwag kang mag-alala. Gagawin natin ito ng tama. Walang maiiwan." Ipinagpatuloy nila ang pag-iikot. Ipinagmalaki ni Baldomero ang bawat crane, bawat sistema. Sa bawat kwento ng matanda, nararamdaman ni Kawayan ang pride nito. Hindi pala puro pera ang nasa isip ng ama niya. May pangarap din pala itong makatulong sa ekonomiya. Sadyang naligaw lang ito ng landas dahil sa impluwensya ni Franco. Habang papalapit sila sa Section 4,
Ang pinakaabalang parte ng pantalan, huminto si Kawayan. "Sandali," sabi ni Kawayan. Lumapit siya sa isang nakatambak na kargamento. Mali ang pagkakastack nito, delikado. Kapag humangin ng malakas, pwedeng bumagsak to sa mga dumadaan. Natural na lumabas ang instinct ni Kawayan bilang trabahador. Lumapit siya sa paanan ng isang dambuhalang crane para tawagin ang atensyon ng foreman. "Berto, ipaayos mo to!" Sigaw ni Kawayan, kumakaway sa itaas. Natuwa si Baldomero habang pinapanood ang anak. Ito ang leader na kailangan ng kumpanya. May malasakit, may alam sa trabaho. Habang nakangiti si Baldomero, sa itaas naman, sa loob ng control booth ng crane number 4, iba ang nangyayari. Ang operator ay pinagpapawisan ng malapot. Nakatingin siya sa cellphone niya. May text message galing kay Franco Bala. "Ngayon na, o ang pamilya mo ang sunod." Nanginginig ang kamay ng operator. Sa ibaba, nakatayo si Kawayan, direktang nasa ilalim ng isang 40-footer container van na puno ng bakal. Pumikit ang operator. "Patawarin niyo ako." Hinila niya ang lever, pero hindi para ibaba ng dahan-dahan. Pinindot niya ang emergency release, pero bago yon, may ginawa na ang mga tauhan ni Franco sa mga kable kagabi. Ang main cable ay hiniwa at pinalitan ng marupok na klase. Kerr-tititi! Isang nakakabinging tunog ng metal ang umalingaw-ngaw. Parang hiyaw ng isang dambuhalang hayop na nasasaktan. Nag-angat ng tingin si Kawayan. Nakita niya ang makapal na kable sa itaas na unti-unting napipigtas. Ang mga hibla ng bakal ay isa-isang bumibigay, nagluluwa ng mga kislap. Puwing! Sa isang iglap, naputol ang kable. Ang dambuhalang container van ay bumulusok pababa, diretso sa pwesto ni Kawayan. Masyadong mabilis ang pangyayari. Nanigas si Kawayan. Ang utak niya ay sumigaw ng takbo, pero ang katawan niya ay naparalyze sa harap ng kamatayan. Ang anino ng container ay lumaki ng lumaki. Tinakpan ng sikat ng araw. "Kawayan!" Isang sigaw ang bumasag sa paralysis ng sandali. Si Senyor Baldomero, sa mga sandaling iyon, walang rayuma, walang sakit sa tuhod, walang edad. Ang adrenaline ng isang ama ang gumana. Mula sa kanyang wheelchair, buong lakas na tumalon si Baldomero. Hindi siya tumakbo palayo. Tumakbo siya papunta sa panganib. Sa split second bago bumagsak ang bakal, tinulak ni Baldomero si Kawayan. Isang tulak na ibinuhos ang lahat ng lakas na natitira sa kanyang katawan. Isang tulak ng pagmamahal. Tumalsik si Kawayan palayo, gumulong sa semento. At kasunod nito ang tunog na hindi kailanman makakalimutan ng sinuman sa pantalan. Bugsh! Yumanig ang lupa, parang lumindol. Ang bigat ng toneladang bakal ay humampas sa semento, lumilikha ng makapal na alikabok at usok. Ang hangin ay napuno ng amoy ng semento at durog na bato. Katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong pantalan. Tumigil ang lahat ng makina. Tumigil ang lahat ng tao. "Senyor! Sir Kawayan!" Sigaw ng bodyguard na nahuli ng takbo. Sa gitna ng alikabok, dahan-dahang bumangon si Kawayan. Masakit ang balikat niya sa pagkakabagsak. May mga gasgas ang braso niya. Umuubo siya habang hinahawi ang usok. "Tay?" Tawag ni Kawayan. Ang boses niya ay mahina, nanginginig. "Tay, nasaan ka?" Unti-unting humupa ang alikabok. At doon, nakita niya ang eksenang dadurog sa kanyang puso. Ang container van ay nakabagsak ng pahilis at sa ilalim nito, nakadapa si Senyor Baldomero. Ang itaas na bahagi ng katawan ni Baldomero ay ligtas. Nakadapa siya. Inaabot ang direksyon kung saan tumalsik si Kawayan. Gising siya. Humihinga. Pero ang kanyang mga binti, mula hita pababa, ay wala. Nasa ilalim ang mga ito ng dambuhalang container. Huwag kang titingin. Garalgal na utos ni Baldomero. Kahit namumutla na siya,
at tumatagaktak ang pawis sa tindi ng sakit na nagsisimula palang gumapang sa kanyang diwa. Anak, huwag kang titingin. Pero nakita ni Kawayan. Nakita niya ang dugo na mabilis na kumakalat sa semento. Ang pulang likido ay humahalo sa itim na langis ng pantalan. Nanlaki ang mga mata ni Kawayan. Ang mundo niya ay gumuho. Tay! Isang sigaw ng hinagpis ang kumawala sa lalamunan ni Kawayan. Gumapang siya papalapit sa ama. Wala siyang pakialam sa panganib na baka bumagsak palalo ang container. Tulong! Tumawag kayo ng tulong! Ambulansya! Sigaw ni Kawayan sa mga taong nakatulala. Hinawakan niya ang kamay ni Baldomero. Malamig. Nanginginig. Bakit mo ginawa yon? Humahagulgol na tanong ni Kawayan. Ang mga luha niya ay pumapatak sa mukha ng ama. Bakit mo ako niligtas? Dapat hinayaan mo na lang ako. Ngumiti si Baldomero. Isang nangiting puno ng sakit, pero puno rin ng kapayapaan. Hinaplos niya ang pisngi ni Kawayan gamit ang madugong kamay. Dahil nangako ako. Bulong ni Baldomero. Unti-unting pumipikit ang mga mata. Nangako ako sa nanay mo at sa sarili ko na hindi ka na masasaktan. Kahit anong mangyari, ikaw ang yaman ko, Kawayan. Ikaw ang yaman ko. Tay, huwag kang pipikit. Parating na ang tulong. Tay! Bumagsak ang kamay ni Baldomero. Nawalan ito ng malay. Sa paligid nila, nagsimula ng magkagulo ang mga tao. Dumating ang mga medik. Ang sirena ng ambulansya ay papalapit na. Pero para kay Kawayan, ang tanging naririnig niya ay ang huling tibok ng puso ng ama na niyakap siya sa huling pagkakataon. Sa ilalim ng bigat ng bakal, ang pagkatao ng dating matigas na si Kawayan ay nadurog din at pinalitan ng isang bagong layunin. Buhay ang tatay niya. Pero ang halagang ibinayad nito ay ang kanyang sariling katawan. Puti. Puro puti ang nakikita ni Baldomero. Masakit sa mata. Nakakasilaw. Sa kanyang pandinig, may paulit-ulit na tunog. Beep, beep, beep. Ang tunog ng makina na sumasabay sa bawat pintig ng kanyang puso. Mabigat ang kanyang talukap at parang may kung anong gamot na dumadaloy sa kanyang ugat na nagpapamanhid sa kanyang buong katawan. Unti-unting nagbalik ang kanyang ulirat. Naalala niya ang init ng araw, ang ingay ng pantalan, ang sigaw ni Kawayan, at ang dambuhalang anino ng container van na bumabagsak. Bigla siyang napadilat. Kawayan! Ang pangalang agad na lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Tay! Nandito ako. Nandito ako. Isang pamilyar na boses ang sumagot. Naramdaman ni Baldomero ang isang mainit na kamay na humawak sa kanya. Lumingon siya sa gilid. Nakita niya si Kawayan. Mugto ang mga mata, magulo ang buhok, at suot pa rin ang maduming damit mula sa pantalan. Halatang hindi ito umalis sa tabi niya kahit isang saglit. Bumuntong hininga si Baldomero. Salamat sa Diyos. Buhay ka. Buhay ako dahil sa'yo, sagot ni Kawayan. Pero basag ang boses nito. Yumuko ang binata, hindi makatingin sa mata ng ama. Ang balikat nito ay nanginginig sa pagpigil ng yak. Sinubukan ni Baldomero na bumangon, pero nakaramdam siya ng kakaibang bigat at gaan ng sabay. Gusto niyang igalaw ang kanyang mga paa para ayusin ang kanyang higa. Ipinadala niya ang utos mula sa utak papunta sa kanyang mga binti. Galaw, wala. Walang sumagot. Walang pakiramdam. Kumabog ang dibdib ni Baldomero. Dahan-dahan, kahit nanginginig ang kanyang mga daliri, hinawakan niya ang kumot na nakatalukbong sa kanyang ibabang katawan. Kapa. Nararamdaman niya ang kanyang hita. Mainit. Buhay. Bumaba pa siya ng kaunti. Sa may tuhod. At pagkatapos ng tuhod, wala na. Biglang bumagsak ang mundo ni Baldomero. Ang kumot ay diretso nang nakalapat sa kutsyon. Flat. Wala na ang hugis ng kanyang mga binti. Wala na ang kanyang mga paa na nagdala sa kanya sa tuktok ng tagumpay. Napatingin siya kay Kawayan. Ang binata
ay humagulgol na ng tuluyan. Patawarin mo ako, Tay. Iyak ni Kawayan, lumuhod sa gilid ng kama at niyakap ang natitirang bahagi ng binti ng kanyang ama. Ang puting kumot ay mabilis na nabasa ng kanyang mga luha. Kasalanan ko to. Kung hindi ako nagyaya sa pantalan, kung hindi ako tumayo doon, sana nakakalakad ka pa. Sana buo ka pa. Pinanood ni Baldomero ang kanyang anak. Sa loob ng maraming taon, nasanay siyang makita ang mga tao na lumuluhod sa harap niya para humingi ng pera, para magmakaawa ng trabaho o para sumamba sa kanyang kapangyarihan. Pero ito ang unang pagkakataon na may lumuhod sa kanya dahil sa pagmamahal. Dahan-dahang inangat ni Baldomero ang kanyang kamay. Mabigat ito, pero pinilit niyang abutin ang ulo ni Kawayan. Hinaplos niya ang buhok ng binata. Magaspang, amoy araw, pero ito ang pinakamagandang pakiramdam sa kanyang palad. Huwag mong sisihin ang sarili mo, anak, mahinang sabi ni Baldomero. Ang bawat salita ay may halong hingal, pero puno ng diin. Tignan mo ako. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Kawayan. Puno ng awa at sakit ang mga mata nito. Kawayan. Ngumiti si Baldomero. Isang nangiting walang bahid ng pagsisisi. Ang mga paang iyon. Dinala lang nila ako sa mga boardroom, sa mga kasino, sa mga lugar na puno ng pera, pero walang puso. Ginamit ko ang mga paang iyon para lumayo sa nanay mo. Ginamit ko iyon para takbuhan ang responsibilidad ko sa'yo. Humigpit ang hawak ni Baldomero sa kamay ng anak. Kung ang pagkawala ng mga binti ko ang kabayaran para mabuhay ka, Kawayan, maniwala ka. Napakamura ng presyong yon. Kahit ibigay ko pa ang mga kamay ko, kahit ang mga mata ko, gagawin ko. Dahil ang makita kang humihinga, iyon lang ang kailangan ko para masabing buo ako. Napahagulgol lalo si Kawayan. Isinubsob niya ang mukha sa dibdib ng ama. Niyakap siya ni Baldomero. Sa puting kwartong iyon, sa gitna ng amoy ng gamot at tunog ng makina, naghilom ang sugat ng 2 dekada. Ang bilyonaryo ay naging baldado, pero sa sandaling iyon, naramdaman ni Baldomero na siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok ang hepe ng pulisya, kasama ang abogado ni Baldomero. Seryoso ang mga mukha nila, pero may dalang magandang balita. Agad na pinunasan ni Kawayan ang kanyang luha at tumayo bilang proteksyon sa kanyang ama. Senyor Baldomero, bungad ng hepe, gusto lang po naming ipaalam na nahuli na namin si Franco Bala. Umigting ang panga ni Kawayan sa pagkakarinig ng pangalan. Paano? Tanong ni Kawayan. Sinubukan niyang tumakas gamit ang private plane sa kabilang lungsod, paliwanag ng pulis. Pero ang crane operator na nagbaba ng container, sumuko siya. Nakonsensya siya nang mabalitaan niyang si Senyor ang tinamaan imbes na ikaw, Kawayan. Inamin niya ang lahat. Si Franco ang nag-utos na putulin ng kable. Siya rin ang nagtanim ng droga sa warehouse. Tumingin si Baldomero sa kawalan. Franco, ang kaibigan niya mula pagkabata. Ang taong pinagkatiwalaan niya higit sa asawa niya. Ngayon, isa na lang itong pangalan sa police report. Gusto niyo ba siyang makausap, senyor? Tanong ng abogado. Nasa holding cell siya ngayon. Humihingi siya ng tawad. Umiling ng marahan si Baldomero. Hindi na, sagot niya ng mahinahon. Wala na akong sasabihin sa kanya. Ang galit. Parang lason yan. Na ikaw ang umiinom, pero umaasa kang mamamatay ang kalaban mo. Pagod na akong uminom ng lason. Tumingin siya kay Kawayan. Hayaan niyo na ang batas ang humusga sa kanya. Ang gusto ko lang ngayon ay umuwi kasama ang anak ko. Tumango ang mga pulis at lumabas na ng kwarto. Naiwan muli ang mag-ama. Payapa. Tay! Basag ni Kawayan sa katahimikan. Paano na ang kumpanya? Paano na ang diwa? Tiningnan ni Baldomero ang kanyang putol na katawan sa ilalim ng kumot. Pagkatapos, tiningnan niya si Kawayan. Bata, malakas, matalino, at higit sa lahat, may pusong marunong magmahal.
Ang diwa ay hindi ang gusali, anak. Hindi ito ang pera sa bangko, sagot ni Baldomero. Ang diwa ay nasa pangalan natin. Spirit. At hanggat nandyan ka, hindi babagsak ang kumpanya. Pero hindi ako marunong magpatakbo ng negosyo. Kargador lang ako. Pag-aalinlangan ni Kawayan. Tuturuan kita. Pangako ni Baldomero. Ako ang magiging utak. Ikaw ang magiging paa at kamay. Tayong dalawa. Magkasama. Sa gabing iyon, sa ospital, habang nakatingin sa buwan na sumisilip sa bintana, natulog si Baldomero nang mahimbing sa unang pagkakataon. Wala na ang bangungot ng nakaraan. Ang kapalit ng kanyang mga binti ay ang pagbabalik ng kanyang kaluluwa. 1 taon ang lumipas. 1 taon na ang lumipas, pero sariwa pa rin sa alaala ko ang amoy ng bakal at langis sa pantalan. Noon, ang bigat na pasan ko ay sako-sakong semento na dumudurog sa aking balikat. Ngayon, nakaharap ako sa salamin at ang bigat na nararamdaman ko ay iba. Hindi sa balikat, kundi sa puso. Pero ito ay yung klase ng bigat na masarap dalhin, ang bigat ng responsibilidad. Ayos ka lang ba, anak? Napalingon ako. Si Papa, si Senyor Baldomero. Nakaupo siya sa kanyang Suot ang isang napakalinis na barong Tagalog. Wala na ang kanyang mga binti, pero sa totoo lang, mas matangkad pa siyang tignan ngayon kaysa noong kompleto pa ang katawan niya. Ang mukha niya ay maaliwalas, wala na ang kunot ng noo, na dulot ng stress at galit. Ang natitira na lang ay ang mga linya ng pagngiti. Lumapit ako sa kanya at lumuhod ng bahagya para magkapantay kami. Inayos ko ang butones ng kanyang barong. Kinakabahan ako, tay, pag-amin ko. Sanay ako humarap sa mga kargador. Sanay ako sa sigawan sa pier. Pero sa harap ng mga board members, sa harap ng media, baka mabulol ako. Tumawa si Papa. Hinawakan niya ang balikat ko. Ang higpit ng hawak niya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Kawayan. Ang mga taong yon sa boardroom, puro sila salita. Ikaw, gawa ka. Alam mo ang amoy ng pawis ng mga empleyado natin. Alam mo kung gaano kabigat ang trabaho nila. Iyon ang kailangan ng kumpanyang ito. Hindi isang boss na nakatingin sa spreadsheet, kundi isang leader na nakatingin sa tao. Huminga ako ng malalim. Tama siya. Tara na. Yaya niya. Hinihintay na nila ang bagong CEO. Tinulak ko ang wheelchair niya palabas ng holding room. Pagbukas ng malaking pinto ng function hall, sinalubong kami ng palakpakan at kislap ng mga kamera. Nandoon ang daan-daang empleyado, investors at partners. Sa unahan, nakaupo si Nanay Ginhawa. Maayos na maayos ang damit, magaling na mula sa operasyon at umiiyak sa tuwa habang pumapalakpak. Umakyat ako sa entablado. Iniwan ko si Papa sa gitna, sa tabi ng podium dahil gusto ko siyang makita ng lahat. Hindi ako nagsuot ng Amerikana. Nakasuot ako ng simpleng barong at ang sapatos ko ay gawang Marikina. Matibay, simple, walang arte. Humarap ako sa mikropono. Tumahimik ang lahat. Magandang umaga, panimula ko. Alam ng marami sa inyo ang kwento ko. 1 taon lang ang nakalilipas. Ako yung kargador na nagbubuhat ng mga bagahe ninyo sa Section 4. Ako yung pawisan, madungis at galit sa mundo. Tumingin ako kay Papa. Nakangiti siya. Tumatango. Akala ko noon ang tagumpay ay ang pagkakaroon ng maraming pera para hindi ka naapihin ng iba. Pero may isang tao na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng yaman. Itinuro ko si Papa. Si Senyor Baldomero Diwa, ang aking ama. Nawala sa kanya ang kakayahang maglakad para lang masigurong makakatayo ako dito sa harap ninyo. Ibinigay niya ang kalahati ng katawan niya para mabuo ang pagkatao ko. Kaya sa araw na ito, bilang inyong bagong CEO, mayroon akong unang utos. Senyas ko sa staff, ibinaba ang tarpaulin sa likod. Nagpalakpakan ng mga tao nang makita ang bagong logo. Hindi na ito Diwa Corporation. Nakasulat sa malalaking letra, Luningning and Baldomero Foundation and Holdings. Hindi na lang tayo basta negosyo.
Deklara ko, mula ngayon, kalahati ng kikitain ng kumpanya ay mapupunta sa Luningning Scholarship Program para sa mga anak ng mga manggagawa sa Pantalan at sa Baldomero Shelter para sa mga batang kalye na walang matuluyan. Nakita ko ang pagtulo ng luha ni Papa. Hindi siya makapaniwala. Ang pangalan ng asawa niyang si Luningning na minsan niyang ikinahiya at pinagdudahan, ngayon ay nakadikit na sa pinakamataas na rurok ng kanyang imperyo. Bumaba ako ng entablado at niyakap siya. Para kay nanay to, bulong ko. Salamat anak, sagot niya. At sa gitna ng palakpakan, naramdaman ko ang tunay na tagumpay. Hindi ito ang posisyon, ito ay ang pamilya. Kinahapunan, dumiretso kami sa Baryo Pag-asa. Hindi na ito ang dating maputik na lugar. Ipinasemento na namin ang daan. Ang dating barong-barong namin ni Nanay Ginhawa, ngayon ay isa ng Community Learning Center. Sa loob, makikita ang mga batang gusgusin na parang ako noon, na may hawak na libro at lapis. At sa gitna nila, nandoon si Senyor Baldomero, habang abala ako sa pakikipag-usap sa mga engineer para sa patubig ng baryo. Pinanood ko si Papa. Tinuturuan niya ang mga bata na magbasa. Siya, ang dating bilyonaryo na walang oras sa sariling pamilya, ngayon ay matiyagang nagtuturo ng abakada sa mga batang hindi naman niya kaano-ano. Letter A, aso. Sigaw ng isang bata. Tama, tawa ni Papa. At ang A ay para din sa anak. Kasi kayong lahat, mga anak ko na kayo. Napangiti ako. Iyon ang transformation na hindi kayang bilhin ng salapi. Ang dating Iron Man ng negosyo ay naging heart of gold ng komunidad. Nawala man ang mga paa niya. Nahanap naman niya ang lupa kung saan siya dapat nakatapak. Bago lumubog ang araw, dinala ko si Papa sa huling destinasyon namin. Sa himlayan ng mga alitap-tap, hindi na namin kailangan maglakad sa putik. Nagpagawa ako ng maayos na pathway na sementado para madaling madaanan ng wheelchair niya. Ang paligid ng puntod ni Nanay ay puno na ng mga bulaklak, mga sunflower, dahil iyon ang tawag niya sa akin noon. Anak ng araw. Huminto kami sa tapat ng lapida. Luningning Alapaap Diwa. Oo, pinalagyan na namin ng diwa. Kasi sa wakas, buo na kami. Mahal, kausap ni Papa sa lapida habang hinihimas ito. Nandito na kami. Tignan mo ang anak natin oh. Ang gwapo, mana sa'yo. Buti na lang hindi nagmana sa akin. Natawa ako ng mahina. Grabe ka naman, Tay. Totoo naman. Ngiti niya. Tumingin siya sa akin, tapos tumingin sa langit na ngayoy kulay kahel at lila. Alam mo, kawayan, noong nawala ang nanay mo, akala ko tapos na ang buhay ko. Akala ko, habang buhay na lang akong magsisisi. Pero nung dumating ka, nung nakita kita na natutulog sa puntod na to, binigyan mo ako ng dahilan para gumising ulit. Lumuhod ako sa tabi ng wheelchair niya at humawak sa lapida ni Nanay. Nay, bulong ko. Okay na kami. Huwag ka nang mag-alala. Naalagaan ko na siya, gaya ng pangako ko sa sulat mo, at inaalagaan niya rin ako. Umihip ang hangin. Isang malamig at preskong hangin na humaplos sa aming mga mukha. Ang mga dahon ng akasya ay sumayaw. Nagkatinginan kami ni Papa. Alam namin pareho. Naramdaman namin siya. Masaya siya, sabi ni Papa. Oo nga, sagot ko. Tumayo ako at pumwesto sa likod ng wheelchair ni Papa. Uwi na tayo, Tay. May luto si Nanay Ginhawa na sinigang. Yung hindi sunog. Tumawa si Papa ng malakas. Sige, gutom na rin ako. Habang tinutulak ko siya palayo sa sementeryo, hindi ko na naramdaman ang lungkot ng nakaraan, ang anino ng mga container van, ang lamig ng ulan, ang sakit ng pagtatakwil. Lahat yon ay naging abono na lang para sa bagong simula na tinatamasa namin ngayon. Ako si Kawayan Alapaap Diwa, anak ni Luningning at Baldomero, at ito ang aming kwento
ng pagkadapa, pagbangon, at pagmamahal. At diyan po nagtatapos ang kwento ng The Heritage ng pagsisisi. Mga minamahal, sa kwento ni na Baldomero at Kawayan, nakita natin na walang yaman na makakatumbas sa pamilya, na ang tunay na kapangyarihan ng isang lalaki ay hindi nasa dami ng kanyang ari-arian, kundi nasa kakayahan niyang magsakripisyo at magpakumbaba para sa kanyang mga mahal sa buhay. Minsan, kailangan nating madapa, kailangan nating masugatan, at kailangan nating mawalan ng bahagi ng ating sarili para lang mabuo tayong muli. Ang pagpapatawad ay hindi madali, pero ito ang tanging susi para makalaya tayo sa kulungan ng nakaraan. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa bawat kabanata. Salamat sa pag-iyak, sa pagngiti, at sa pagbubukas ng inyong mga puso sa kwentong ito. Kung na-inspire po kayo sa kwento ni na Kawayan at Baldomero, huwag po sanang kalimutang mag-iwan ng comment sa ibaba. Gusto naming malaman, sino ang Baldomero o Kawayan sa buhay nyo na gusto nyong pasalamatan o patawarin? Paki-like at share na rin po ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na puso. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. Marami pa tayong kwentong pagsasaluhan. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na taga-kwento. Tandaan, habang may buhay, may pag-asa, at habang may pag-ibig, may himala. Paalam at pagpalain kayo ng may kapal.